Magandang tanghali po. Andito po tayo sa kulungan po ng baboy at nagpaalaga po ng biik. Ayan po. Labing isa po ito. Malalaki na rin po. Bali, kunin na po sila mag-iisang linggo na po sila. Lagi pong basa ang kulungan dahil mainit po sobra. Sabi nga po na iba, huwag daw basahin. Sa akin po, binabasa ako. Kasi po sobrang init para ho makaginhawa naman po yung kulig at saka yung inahin. Pag hindi nyo naman babasahin talaga semento, ay kawawa po ang baboy. Ayan po. Kaya po sila. Nga lang po ito ay tinuturuan ko ng napunta po sila doon sa tuyo. Ayun po. Mayroon silang kulungan tuyo. Napunta po sila doon pagkakatap. Ayan. Sinasanay ko po sila ng ganyan. Pag swerte nga po pagka yan, katulad po ng unang panganganak lamang ay 11 kaagad ay maswerte po naman dahil kasi sa katulad po ng mga baboy na una dumalaga pa lamang po na bago pa lang nanganganak minsan 6, 7 ay ngayon po swerte po dahil 11 po, maganda po yung lahi niya. 11 kaagad po. Ayan po. Napunta sila sa tuyo. Tapos sinanay ko po sila na pag binabasa po yung simento, napunta po sila dito sa tuyo. Ayan. Tinuturuan po talaga to. Bata pa tinuturuan na. Para hindi po na-dead sa inahin. Halimbawa basa po o madumi. Ayan po. Mabay, kanya-kanya pong pag-ekserba po ng pagbabab. May kanya-kanya po. Sa akin po naman bata pa, sinasanay ko sila sa bawa po yung ganyan basa, madumi. Para po yung kulig, hindi ho maselan. Sasanayin nyo kaagad. Mini pa sa akin po lamang. Kasi po sa tagal pa rin nagbababoy. Saka hindi ko po sila ina-addict sa gamot. Hanggat kaya po yung inahin ay masustansyahan ko ng pagkain, yun po ang magbibigay ng lakas sa kulig. Kailangan masarap po ang kain ng inahin para maibigay ng maganda dito sa kulig para malalakas po siya. Kaya para hindi po sila yung agad-agad tuturukan po ng vitamins o may vitamins po din talaga, nga lang po hindi ho yung lagi pong tinuturukan. Conforme po na lang sa pagkakulig. Ang baboy po kasi pag yung kulang lang ho ng 2 araw ay nanganak na. Kulang ho ng 2 araw sa pagkabuntis niya sa bilang. Yun po medyo may diferensya po minsan. Mahihina ang kulig minsan pag hindi gusto sa araw. Yun po na-exerbahan ko sa baboy. Kahit malalaki po siya pag kulang sa araw ay talaga pong mahihina. Pero pag gusto sa araw at lumampas kahit isang araw, magaganda po siya. Yun po lamang naman ang kasi sa pagbababoy po naman talagang lagi tinitingnan natin kung ano yung klase ng pagkababoy. Baka mamaya meron na tayong nakikitang hindi ayon. Saka sa pagkainahin. Kasi minsan hindi ko mainak kung sa lahi. Minsan sa layo yun. Minsan yung lahing yun malimit ng gano'n. Kung naman pa ng inahin ay talaga minsan nagmamana.
Kaya minsan po pumipili din tayo ng magagandang inahin, maraming umanak, maganda ang pagkababoy sa lahi, paa, ayun. Tapos talagang higit yung sustansya po ng pagkain yung mga organic na hiyang do'n sa baboy, yung masasarap na pagkain, saging, ano pa, mga gulay na makukuha lang dito sa palibot. Ako hindi naman magaling sa ano, ang nga lang yung sa ekserba, yung pang karanasan, yun po lang ang nagtutulak sa akin para matuto. Yung aktuwal po ba na iniekserbahan mo kung ano yung tamang pagkain, tamang gagawin, dun po lang ako natingin sa bilang ng araw ng pagkababoy, sa itsura ng baboy, kung ano ang lahi, ganyan po. Yun po lamang ang aking nakukunan sa baboy. Hindi po ako eksperto kung ano para lang ho mabuhay sa araw-araw na may kinikita. Sumusubok po baga, sumusubok. Sa katagalan ay nakikita na rin po kung ano yung magandang nga lang po ang pag-aalaga ng baboy kung kaya lang. Kasi pag sobra-sobra naman talaga minsan doon nagkakaproblema. Pagkagaling po natin doon sa baboy, pag-abot naman ho ng hayop, ito po yung kasi sobrang init po ay kailangan po naman natin ng painumin at gawa ng sobrang init nga po. May isa ho akong kabayo dito na painumin at yun nga po yung panahon ng pag-aabyad, talagang sobrang init. Kakaawa po naman sa pag hindi po natin sila aabyarin ngayon, yung panahon ito, sobrang init po. At kaya po, magpapainom po kasi ako sa sapa, hihilahin ko muna ako doon. Nakikita ko po sa inyo yung aking kabayo. Siya po yung kabayo, si Resilia. Ito po yung kabayo na nawawala, na aking iblanlag na hinahanap. Ito na po siya ngayon. Malaki-laki na po. Medyo mahina pa lang ho ang katawan. Babae po siya. Maigi na pati yung kanyang sabid. Ayan po. Ayan. Mabuti nga po hindi napilay. Pero maganda na po siya. Hindi na po siya ngayon. 8 buwan. Bali magsisiyam na buwan na po. Magsasampu. 10 buwan. Ayan. Ayan na po yung klase niya. Ayan. Medyo payat pa nga lang po. Bata pa kasi ho. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Yan po yung aking ibinalag nung nawawala siya. 5 araw po siyang nawala. Panahon niya. Ngayon, maganda-ganda na po siya ngayon. Ayan. Naalaga-alagaan na po. Painumin po doon sa sapa. Hilahin. Sasakyan na po rin. Kaso lang mainit po. Mahina na lang. Ayan. Apo, papainom. Ayaw po muna. Yan po. Tayo dadaan. Balik ang init ngayon.
Mabait po naman 'tong kabayan 'to. Kaya nga lang bata pa talaga, 'di pa masanay po, hindi pa nalabas maigi ang ugali. Mahayop naman po ito na, eh, 'pag mabait ka sa kanya, alam naman ho niya, eh. Laki po ring mabait. Mainit. Sobrang init. Yan, nauna po siya. Ayaw po kanina, eh. Takot. Meron kasi yung traktora. Ay, ayaw. May bahay ho kasi dito. Malapit na po tayo. Wala na. Palusong po. Kaya, sana uminom. Ay, may kalabaw. Hindi ho iinom ito, may kalabaw. May kalabaw, dalawa. Hindi inom. Naunahan. Nako, ayaw pong uminom. Kaya, ayaw tumubog. Ayaw ba? Ang layo-layo, eh. Ayaw uminom, layo-layo. Ha? Hindi, ayaw lang talaga uminom. May, baka hindi uhaw. Alas 10 lang na, andito na rin. Oo nga. Dyan yun na dinadala. Dito lang nakakapakain. Oo, sobrang init. May damo pa ata dyan, eh, sa parting yan, eh. May damo pa. Mamaya ako na lang babalik. Ayaw. May kalabaw. Ganyan po kasi sila ng kabayo. Pag minsan ayaw po silang uminom. Pag yung, di ba, minaamoy na hayop na sa itaas. Ganyan po kasi sila ng kabayo. Balik na natin. May baboy. Nagulat.
Nagulat, nagulat eh. May baboy yung dalawa. Ayun o, kulay. Ayan po. Nagulat kasi o, takot, takot si Resilia ba? Tatakbo eh. Yan po lang ang mahirap sa hayop. At anong layo, dadayo mo ng ganun. At minsan ay ayaw uminom. Kaya kung maaari, turuan mo na lang sa timba. At matutupong ko na, hindi na lalayo. Papasanin mo na lang yung tubig, inumin. Tayo na po. Ayan po. Ayaw uminom. Layo. Tali na po natin siya. Tayo po ninyo ang paglaki niya. At nabuhay po kasi siya eh. Kasi 5 araw po siya nakagulong na pasabit ho ang paa. Hindi ko nakita yan agad. Buti po nabuhay. Yun po.